Welcome po sa aking channel mga ginigilo kong taga-subaybay. Sa channel na ito ay muli nating babalikan ang mga nagdaang krimen at kaganapan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat din. Ngayon nga po ay dadalhin ko kayo sa Sitio Daques, Banangan, Benguet. Ang Mirna Diones Massacre. Sinasabi nga nila, ang mga Pilipino ay likas na matatapang at palaban, lalo na kung ito ay nasa tama. Likas din sa ating mga Pilipino ang tumulong sa nangangailangan, lalo na kung ang nais mong tulungan ay isang api. Sa istoryang ito, hindi lamang si Mirna ang binigyan natin ng buhay, kundi ang mga taong tumulong sa kanya upang mapanagot ang mga taong nasa likod ng pagdakip sa kanya at sa pagpaslang sa kanyang ate at mga pinsan. Si Mirna ay 14 anyos lamang ng mga panahon na yon. Hindi ako masyadong sigurado kung 6 o 7 lamang silang magkakapatid, pero ayon sa mga ulat, sila ay tubong Pangasinan. Ang pamilya nila Mirna ay salat sa buhay. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina naman ay katukatulong ng kanyang ama sa pagsasaka. Si Mirna ay nahinto sa pag-aaral sa kadahilanan nakapos ang pamilya sa salapi at kailangan niyang magpaubaya sa mga mas nakakabatang mga kapatid. Nang mga panahon na yon ay laganap ang mga patayan at krimen sa iba't ibang lugar sa bansa. Napapabalita na ang mga gumagawa ng mga krimen ay mga mismong kapulisan din. Lumaki si Mirna sa mga balitang krimen, putukan ng baril sa kanilang lugar, halos nasanay na nga siya at ang kanyang ina sa madalas na alingaw ng putok ng baril. Isang gabi, habang nagkikwentuhan ng kanyang ama at ina, napansin nilang umiiyak si Mirna. Agad naman siyang pinuntahan at kinausap na mga ito. Sa una, ay ayaw magsalita ni Mirna kung bakit siya umiiyak, ngunit napilit din siya ng kanyang ama na magsabi sa kanila. Sinabi ni Mirna na gusto di umano niyang bumalik sa pag-aaral katulad ng mga dati niyang kaklase na nag-aaral din. Gusto din daw niyang makatapos ng pag-aaral. Halos madurog ang puso ng kanyang ama sa narinig at umiwas ito. At ang tanging nasambit ay sino ba naman ang hindi gustong makatapos ka. Ganon din ang kanyang ina na halos walang nasambit ni isang salita. Samantala, tuloy pa rin ang paglaganap ng krimen sa bansa, pagdukot sa kalalakihan at kababaihan, pagpatay ng walang basehan, pagmolestya sa mga kababaihan. Samantala, dahil sa lumalaganap na balita na di umano ang mga kapulisan ang gumagawa ng krimen, meron pa ring isang pulis na naninindigan na kailanman ay di siya tutulad sa kabaro niyang bulok. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Major Valentin. Si Major Valentin ay kilala sa paglaban sa mga tiwaling pulis. Hindi siya natatakot kahit makabangga pa niya ang mas mataas sa kanya. Nakikipagsabayan din siya kahit buhay pa niya ang kapalit. Sa isang banda, may isang babaeng palaban din na may-ari ng isang kumpanya ng dyaryo. Pangalanan nating si Mrs. De Malata. Si De Malata ay nangangasiwa ng isang sikat na pahayagan sa buong bansa. Lumalaban din siya sa tiwali at nilalathala ang mga bulok nilang gawain. Isang araw, habang nagmi-meeting si Mrs. De Malata at ang kanyang staff, sumugod di umano ang mga taong bayan sa kanyang opisina dahil sa pahayagang sinunog ng mga di nakikilalang mga tao. Sinaktan di umano sila at sinira ang kanilang kabuhayan. Sinagot ni De Malata ang lahat ng gastusin sa nangyari. Agad-agad ding nilabas sa pahayagan ni De Malata ang nangyaring insidente. Samantala, tikom ang mga bibig ng mga nakakita sa insidente dahil takot di umano silang madamay at malagay sa alanganin. Samantala, may magandang balitang dumating kay Mirna. Galing sa kanyang ate na si Zenaida. Si Zenaida ang nakatatandang kapatid ni Mirna, may asawa at may mga anak. Ayon kay Zenaida, na di umano'y pag-aaralin siya ng kanyang kuya at maipagpapatuloy na niya ang kanyang pag-aaral sa high school. Sinabi ni Zenaida na kailangan nilang pumunta ng La Union para kunin ang perang gagamitin niya sa pag-aaral. Ayon sa aking pagre-research at panonood ng mga balita tungkol dito, may isang pelikula na pinamagatang Mirna Diones Story. Ito di umano ang nangyari bago ang massacre.
Kinabukasan, pagkatapos sabihin ni Zenaida kay Myrna na kunin ang pera sa La Union, agad silang tumungo kasama ang kanilang dalawang pinsan na sina Vivian Gonzalez Jones na nagdadalang tao ng panahon na yon at si Lorita Jones Nitcha. June 17, 1992, ganap na alas 9 ng umaga ay tumungo nga sila pa La Union. Nang nakarating sila sa San Fernando, La Union, nagkayayaan di umano silang maningin ng damit habang si Myrna naman ay bumili ng gamot sa butika dahil di umano'y sumasakit ang kanyang ulo. Habang nasa butika ay di maiwasan ni Myrna na mapansin ng isang lalaki na laging nakatingin sa kanya at sa kanyang ate at pinsan. Nang napatingin si Zenaida kay Myrna, agad nitong sinanyasan ng kanyang ate na may lalaking nagmamasid sa kanila. Naintindihan naman ni Zenaida ang ibig sabihin ni Myrna, kaya dali-dali siyang umalis sa pamilihan ng damit. Naiwan si Myrna habang pasakay ng tricycle ang tatlo. Agad silang sunundan ng lalaking tumitingin sa kanila at pinatigil nga ng lalaki ang tricycle. Agad umalma si Zenaida sa lalaki ngunit nagpakilala itong pulis. May kasama rin itong isang pulis na sinasabing sila daw ay nagnakaw sa tindahan ng damit. Sumunod nga si Myrna at agad tinanggi na hindi sila magnanakaw ngunit wala silang nagawa sa mga pulis at pilit silang sinama sa presinto at ikinulong. Kahit anong pagmamakaawa nila na hindi sila magnanakaw ay parang bingi at walang pakialam ang pulis sa kanila. June 18, 1992, ganap na alas 12 ng tanghali. Habang nakakulong, binigyan sila ng pagkain. Pinakakain ni Zenaida si Myrna dahil di umano'y baka sumpungin ito na kanyang sakit na ulcer. Mahal na mahal siya ng kanyang ate Zenaida, lagi siyang inaalala. Samantala, si Vivian naman ay labis ang pananakit ng tiyan dahil ito nga ay nagdadalang tao. Sa loob ng kulungan, may isang katiwala ang mga pulis. Tawagin natin siyang Mang Tanda. Si Mang Tanda ay lumapit sa mga babae at sinabing aminin na nila ang nagawa upang palayain na sila. Ngunit itinanggi ni Lorita na wala talaga silang ginagawang masama. Sinabi ni Mang Tanda na nasa panganib di umano ang kanilang buhay at ang mga pulis na humuli sa kanila ay masasamang tao, mamamatay tao at puro kriminal. Nakiusap si Vivian na kung pwede ay tulungan sila ni Mang Tanda sapagkat natatakot di umano siya na malaglag ang kanyang anak. Ngunit kahit awang-awa si Mang Tanda, wala naman siyang magawa. Lumipas ang ilang oras, tapos nang kumain ng mga pulis. Puwersahang kinuha si Myrna sa selda at pilit pinapaamin na kasama di umano siya sa isang gang. At biglang sinabi ng isang pulis na maghubad siya at titingnan kung may tattoo ba ito sa katawan. Puwersahang pinahubad ang kaawa-awang si Myrna habang tuwang-tuwa ang mga pulis na paglaruan ito. Nagmamakaawa ito na maawa na sana sila sa kanya at wala naman di umano siyang kasalanan. Samantala, lubos ang pag-alala ng mga magulang ni Myrna dahil hindi pa umuuwi ang mga ito. Nagbabaka sakali sila na nasyahan lamang ang mga ito sa pagbisita sa kanilang kapatid. Ika nga na ama ni Myrna, kung hindi pa sila darating ay susundan na daw sila ng kanyang ama sa La Union. Ibinalik sa selda si Myrna na umiiyak at alalang-alala si Zenaida na kapatid niya. Takot na takot ang magpipinsan sa pwedeng gawin sa kanila. Nang gabing iyon, dumating ang pulis na si Jose Flores, isa sa suspect sa pagpaslang. At ang sinabi ay dadalhin daw di umano sila sa mayor at kakausapin na sila ay patawarin sa nagawa. Naniwala naman ang magpipinsan na dadalhin nga sila sa mayor at makakalaya na. Habang nasa biyahe, iniwalay ng sasakyan si Lorita sakay ng pulang kotse at samantalang ang tatlo ay magkakasama sakay ng isang Ford Fiera. Pilit tinatandaan ni Myrna ang mga lugar, mga tulay, mga karatula kung nasaan na silang lugar ng gabi na yun. Biglang hininto ng driver ang Ford Fiera habang kasunod nito ang kotseng pula. At sinabi ni Flores, pusasan nyo na sila. Sinabi ni Zenaida na bakit daw sila pupusasan, ang sabi nyo ay dadalhin nyo kami kay Mayor. Nakiusap si Zenaida sa mga pulis na dalhin na sila kay Mayor na makauwi na sila. Nakakaawa ang mga anak ko, ika ni Zenaida. Habang pinupusasan,
Ang magpipinsan ay walang tigil sa pag-iyak. Si Myrna ay sinisigaw ang pangalan ng kanyang ate. Sa pulang kotse naman ay walang tigil ang pakiusap ni Lorita na huwag silang sasaktan at pakawalan na sila, ngunit parang bingi at bulag ang driver ng kotse na parang walang nakikita. Habang si Zenaida ay nasasaktan sa ginagawa ng mga pulis, nakikiusap pa rin ito na huwag sasaktan ang kanyang kapatid na si Myrna. Nakakuha ng tiyempo si Vivian para tumakas at agad naman itong tumakbo. Sumigaw si Myrna na tumakas na siya at iligtas ang kanyang sarili, ngunit nahabol pa rin siya ng mga pulis. Kinaladkad siya at pilit binabalik sa sasakyan. Samantala, si Lorita na sakay ng pulang kotse ay biglang umandar at iniwan ng kasama nitong Ford Fiera. Ang sabi ng mga pulis, makakayari na naman daw di umano ang driver ng kotse. Hindi nabanggit kung pulis din ba siya o hindi. Sa makatuwid, may balak itong gahasain si Lorita. Inutusan ni Flores na kunin ang lubid at ilagay sa leeg ni Zenaida at Myrna. Hindi inaalis ni Myrna ang tingin sa kanyang kapatid kahit na ito ay sinasakal din. Samantalang si Lorita ay ibinaba mula sa kotse at kinaladkad sa damuhan habang nakatingin si Mang Tanda. Hindi kinaya ni Mang Tanda ang nakikita kaya agad itong tumakas at umalis. Si Lorita ay sinakal din gamit ang lubid. Ang masaklap nito, habang nakasakal sa kanya ay ginagahasa din siya ng walang awang driver ng kotse. Inutusan naman ni Flores na hampasin ng martilyo sa ulo si Zenaida. Makailang ulit nilang ginawa ang paghampas sa ulo ni Zenaida, ngunit hindi pa sila nakontento at inundayan pa ng paulit-ulit si Zenaida ng saksak. Si Myrna naman, habang sinasakal, nakuha din nilang saksakin sa ulo at katawan. Si Vivian naman, na nakagapos din ng leeg, ay paulit-ulit siyang nakikiusap na gusto niyang mabuhay at ang kanyang anak. Katulad din ng ibang pulis, naging bingi na rin ito. Itinuloy ng pulis ang pagsaksak at para bang nananadya pa at sa tiyan pa niya ito pinupuruhan. At tuluyan niyang binawian ng buhay si Vivian. Inutusan ni Flores na itapon na ang mga bangkay, ngunit napansin nila na buhay pa si Myrna. Kaya mas lalo nilang sinikipan ang tali sa leeg ni Myrna. Unang itinapon si Zenaida sa bangin. Isinunod si Myrna at Vivian. June 19, 1992, natagpuan ng mga residente ang bangkay ng magpipinsan sa isang malalim na bangin, ngunit ang bangkay ni Lorita ay hindi pa natatagpuan. Alam ng lahat na patay na ang mga ito. Si Myrna ay aakalain mong patay na rin, ngunit pagdating sa morgue, himala itong huminga. Labis ang pagkagulat ng embalsamador sa nakita. Agad namang nakatanggap ng tawag ang tanggapan ni Mrs. De Malata na may isang bangkay di umano ang nabuhay sa punerarya. Sa hospital, inabutan ni Mrs. De Malata si Myrna at pilit niyang pinakikiusapan ang doktor na kung maaari ay kukuhanan niya ito ng pahayag. Kahit hirap magsalita si Myrna, ay nagawa nitong ikwento ang nangyari sa kanila at ang mga pulis nga ang gumawa sa kanila nito. Ang sinabi ni Myrna ay 4 sila, ngunit 3 lamang ang nakuha sa bangin. Kaya agad kumilos si Mrs. De Malata para hanapin ang bangkay ni Lorita. Nakuha nga ang bangkay ni Lorita 1 kilometro ang layo sa pinagtapunan ng 3. Kumilos nga si Mrs. De Malata gamit ang kanyang kakayahan sa pahayagan. Tinawagan niya ang malalaking kumpanya at sikat na pahayagan upang ikalat at ilagay sa front page ang nangyaring krimen. Samantala, nalaman na ng pamilya Diones ang nangyari sa kaanak nila. Sumugod nga ang ama ni Myrna sa hospital at walang tigil ang pag-iyak at pagtangis niya sa nangyaring iyon. Dahil nawala si Zenaida at si Myrna naman ay nakarate sa hospital. Nangako si Mrs. De Malata na hindi niya titigilan ang kaso ni Myrna hanggat hindi na pananagot ang gumawa sa kanila nito. Samantala, bantay sarado ng mga pulis ang kwarto ni Myrna upang hindi mapasok ng masamang loob. Ngunit sa pagmamasid ng mga pulis na bantay sa hospital, paulit-ulit di umano ang pag-ikot ng kotseng pula. Umaksyon agad si De Malata at pinalipat-lipat niya ng kwarto si Myrna upang maproteksyonan ito. Dumating na nga ang araw na kaya na ni Myrna na ituro ang mga pulis na responsable sa krimen. Hindi nagpatinag si Mrs. De Malata sa nasabing kaso. Muli niyang tinawagan ang mga malalaking pahayagan
upang makisali sa coverage ng pagturo ni Myrna sa mga akusado. Isa na rito ang People's Journal, maging si Noli de Castro ay kinailangan din. Habang nakapila ang mga pulis, isa-isang itinuro ni Myrna ang mga pulis na gumawa sa kanila ng karumal-dumal na krimen. Sina Jose Flores, Romeo Archenda, Amado Merca, Manuel Corpuz, at Edwin Tubiera. Samantala, sa morgue hindi mailabas ang bangkay nila Zenaida, Vivian at Lorita dahil sa kakulangan ng pinansyal. Gumawa nga ng paraan si Mrs. de Malata upang mailabas ang mga bangkay. Tinawagan nga nito ang isang attorney. Tawagin na lang nating Attorney Pablito. Hindi naman napahiya si Mrs. de Malata at tinulungan siya ni Attorney Pablito at nailabas nga ang mga bangkay. Kinausap niya si Attorney Pablito upang tulungan siya sa kaso ni Myrna. Sa una ay ayaw niya dahil kinatatakot ni Attorney Pablito na baka mabayaran lamang ang mga biktima, lalo si Myrna, dahil dadaanin lamang ng kalaban sa pera ang kaso dahil sila ay di umano mga pobre lamang. Ngunit nanindigan si Mrs. de Malata na ibahin si Myrna dahil ito daw ay nabuhay para mabigyan ng hustisya ang nawala niyang ate at mga pinsan. At tuluyan na ngang napapayag si Attorney Pablito at siya na nga ang humawak sa kaso. Samantala, si Major Valentin ang naging bodyguard ni Myrna. Siya ang kasakasama ni Myrna sa lahat ng bagay. Hindi siya pinababayaang mag-isa kahit nasa safe house pa ito. Samantala, lumakad nga ng pailalim ang mga may kinalaman sa pagpaslang. Nagawa nilang bayaran ng pamilya ng ibang nasawi kahit si Myrna ay inofera ng malaking halaga upang iatras ang kaso, pero hindi nagpatinag si Myrna. Hindi niya tinanggap ang suhol ng kalaban. Pinalayas nga ni Major Valentin ang nasabing nagpipilit na bayaran siya. Nakarating nga kay Mrs. de Malata at Attorney Pablito ang ginagawang bayaran ng kalaban. Nag-isip sila ng paraan upang maging maingay sa buong bansa ang kaso ni Myrna at hindi na muling malapitan pa si Myrna ng kalaban. Nilapitan ni Mrs. de Malata si Manuling Morato. Hindi nga siya nagkamali at tinulungan niya si Myrna. Samantala, humarap na nga si Myrna sa husgado. Sinalaysay niya lahat ng nangyari sa hukom. Ngunit ang abogado ng mga akusado ay masyadong agresibo. Sinasabi niyang mali daw ang unang pahayag ni Myrna. Sinadya nga ni Attorney Pablito ang magulang ni Myrna sa Pangasinan upang bigyan sila ng babala na huwag silang papayag na bayaran sila ng pera kapalit ng pananahimik. Habang nasa loob naman ng kampo si Myrna, may mga tao pa rin gusto siyang mawala, kaya doble ang pagbabantay ni Major Valentin sa kanya. Samantala, may nagtatangka naman sa buhay ni Mrs. de Malata. Plano siyang iligpit dahil sa pagtulong niya kay Myrna. Hindi lang siya, pati na rin si Attorney at Major Valentin. Gumugulo nga ang kaso ni Myrna. Habang nasa paglilitis, naglabas ng witness ang kalaban upang patunayan na si Myrna at ang kanyang mga kasama ay isang shoplifter. Sinabi na may-ari ng tindahan ng damit na nakita di umano niya na sinilid nila ang damit sa bag para nakawin. Pinagpatuloy ng mga akusadong pulis ang pagtanggi nila sa krimen. Kanya-kanya silang alibay sa nangyari. Samantalang si Myrna ay pinaninindigan ang totoong nangyari at may isa pa siyang siniwalat na may isa pang tao na may-ari ng pulang kotse na kumuha kay Laurita. Patuloy ang pagtangkang pagsulot sa kaso, maging si Attorney Pablito ay ginagapang ng kalaban. Samantala, may mga tao pa ring umaaligid sa bahay ni Mrs. de Malata. Agad sumaklolo si Attorney Pablito at ang mga pulis. Kinukumbinsi si Mrs. de Malata na lumipat muna ng tirahan para sa sarili nitong kapakanan. July 2, 1993. Naglabas na ng hatol ang hukuman. Leonito Macapagal, not guilty dahil wala daw matibay na ebidensya. Jose Flores, Manuel Corpuz, Romeo Archenda, Amado Merca, at Edwin Tubiera, guilty of the crime. Sila ay sinantansyahan na makulong ng 10 hanggang 17 taon. Walang nabanggit kung nasaan na si Myrna ngayon at kung ano na ang nangyari sa mga nakulong na pulis. Sana po ay nagustuhan ninyo ang Tagalog real-life crime story ko ngayon. At para po maging updated kayo, please like, follow, share, and subscribe nyo na po ang Tagalog real-life crime stories.
Ako po ay bukas sa inyong mga opinyon, suwestyon at saloobin tungkol sa istoryang ito. Mag-comment lang po kayo sa baba. Hanggang sa muli po, mga ginigilo ko.